So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, pag-usapan natin itong phone comparison na to, Poco C71 versus the Itel Power 70. Ano kaya ang maganda na budget smartphone na para sa inyo ngayong mid-2025? So tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, for today's content, i-compare nga natin ang Poco C71 and Itel Power 70. So itong dalawang smartphone na to ay recently lang na-release dito sa Philippines. At syempre, na-unbox sa first impression. Review na natin itong mga devices na to. And this time, we will compare them side by side. Titingnan natin kung ano ba ang maganda dito sa dalawang smartphone na to. Yung Poco C71 ba or yung Itel Power 70. Kasi lahat po sila or itong dalawang smartphone na to ay nasa budget category. And marami sa ating mga consumers ang naghahanap na syempre swak na swak sa budget nila. Nasulit din of course yung kanilang hard-earned money. Unang-una, ano nga muna ba ang SRP nila? So first, dito tayo sa Poco C71. So sa Poco C71, ang SRP niya is the 3GB64 sa 3699. Tapos yung 4GB 128 is 4499. Compare sa Itel Power 70, 4GB 128 is 5899 and the 4GB 256 is 5499. So kung mapapansin nyo, mas maganda yung ma-offer. Mas maganda yung ma-offer na variant ng Itel Power 70 pero mas mahal siya ng di hamak dito sa Poco C71. Pero again mga J-Vlog, ano lang, parang 1,000 plus lang naman ang difference. Hindi ganun ka big deal naman yung kanilang price difference. Kaya syempre maraming consumer ang nalilito. Ano ba? Magdadagdag ba ako ng 1,000 higit dito sa Power 70? Mas sulit ba siya sa Poco C71? So dito sa video na to, tutulungan ko po kayo. Pero again mga ka-J-Vlog, ito mga SRP nila, mas mura pa po ito sa online. Pag clinic nyo ito, yung gilid natin, view product, ugaliin nyo i-click yan, view product, para ma-redirect kayo sa mura bagsak presyo na Itel Power 70 at Poco C71. So yung Poco C71, ang binili natin dito is a 4GB 128. Ang SRP niya is 4499 pero nakuha natin sa online ng 35 or 38 ata, I think. So below 4,000 pesos. And again, mas mura nga siya dito sa link natin dito sa gilid. Same din sa Itel Power 70. Kinuha natin yung 4GB 128, nakuha natin ito ng saradong 4,000 pesos. So, napakamura. Below SRP nga siya. Kaya yon. Maganda pa rin talaga bumili sa online. Diyan ako bumibili sa link na pinovide natin. So far, wala namang any discrepancy tayo na experience. Marami pa rin skeptical when buying online. Naiintindihan ko kayo. Pero, syempre, ayan na. Meron na tayong binibigay na legit na link. Para hindi po kayo mahirapan. Malaking tulong din of course sa mga consumers na skeptical bumili online para nakita nila, ay dito bumili si J-Vlog, dito na tayo bibili. So ayan, ugaliin nyo na lang po i-click yan link na yan. So okay naman bumili sa online as long as dun lang po kayo sa legit store bibili. Marami pong scammer online, marami po talaga. Marami nagpapanggap na official store. Kaya bibili lang kayo doon sa may nakalagay na mall. Ayan, sa mall area lang kayo bibili diyan sa online platforms. So, 'yun. Okay? Dito tayo sa mga advantages sila sa isa't isa. First, let's try to compare their display. So, when it comes to screen size, di hamak na mas malaki ang screen size ng Poco C71, 6.88 inches versus the Itel Power 70 na 6.71 inches. So, screen size, I'll go for the Poco C71, pero display design, I'll go for the Power 70 dahil punch hole po ang Power 70 compared dito sa Poco C71 na notch display. I know, hindi po big deal sa mga ibang consumers ang notch display. I understand you. Pero, syempre, we need to develop din yung innovation na nakikita natin sa mga modern devices. Comparing sa Itel Power 70 na punch hole, mas okay ang ating viewing experience. Walang putol pag nanonood kayo, walang putol pag naglalaro kayo. Kasi pag notch, di ba putol yan? Pero again, hindi po yan nakaka-affect sa performance ng smartphone. Pero tulad nga na sinasabi ko sa mga ibang video ko, kung wala namang any cost, gawing bilog yan, gawin nyo ng bilog. Bakit nyo pa nina-notch kung wala naman ding any cost gawing punch hole ang isang device, diba? Both smartphone naman ay magandang refresh rate, 120Hz.
refresh rate. So, for me, plus point, or I'll go for the screen ng Xiaomi ng Poco C71 even though not siya. Mas okay sa akin yung large display. Yes, punch hole si Itel, pero marami rin kasing consumers, ang main priority is yung screen size, parang ako. Sino ba naman ang ayaw manood sa isang smartphone na mayroong malaking display, di ba? Mas okay yun. Next, operating system. So, si Poco C71 is merong Android 15 and it is not an HyperOS. Tinignan natin, dun sa mga software update na nakikita natin, MIUI siya. Parang basic na MIUI compare sa Itel Power 17 na naka-Android 14 with Itel OS 14. So, syempre, mas updated or mas okay or latest software ang Poco C71 compare sa Itel Power 70. So, plus point ulit tayo dito sa Poco C71 when it comes sa kanyang software. Pero for me, when it comes sa software interface, I'll go for the Itel Power 70 even though naka-Android 14 siya. Mas okay, mas maganda yung makikita nating interface. Kasi to be honest, dito sa Poco C71, super duper basic. Parang naka-basic mode ng software dito. And ang daming bloatware. Grabe. Yun lang talaga sakit sa ulo ng Xiaomi ngayon. Bakit ang daming bloatware? Yun lang naman ang reklamo ko. Even pag mag-scroll ka lang sa files, may ads. Diba? I don't know bakit mo pa nilalagyan ng ads yung file na isang main application niya ng device mo. Diba? So for me, interface, I'll go for the Itel. So equal tayo, 1 point. Diba? So 2 points na tayo sa Poco C71, 1 point tayo sa Itel Power 70. Next, chipset. So syempre, ang main priority natin when buying a smartphone, chipset po. Medyo disappointing ang chipset ng Itel Power 70. Na-try na natin yan ng several weeks. Mabagal talaga, including opening of apps. Medyo delay siya sa response. Kasi, ang chipset niya is the MediaTek Helio G50. Nilagyan pa ng Ultimate. I don't know kung bakit mo pa nilagyan ng Ultimate kung wala naman din pinagbago sa performance ng non-Ultimate version. With a clock speed of 2.2 GHz. And ito kasi yung masakit sa tenga at ito ang ihila sa chipset na to. PowerVR GE8320 na GPU na super duper bagal na GPU. Kahit na ilagay mo yan sa budget segment ngayong 2025 for our latest smartphone, hindi po bagay ang GPU na yan. So for me, I'll go for the chipset of the Poco C71 Unisoc 7250 with an octa-core CPU na merong clock speed na 1.8 GHz and ang GPU niya is Mali G57. Yes, ito, Lods, maganda naman ng clock speed ng Power 70, 2.2 GHz. Dito naman sa sinasabi mong Poco, 1.8 GHz. Again, hindi lang po tayo dyan tumitingin. Tumitingin din po tayo sa GPU. Terno po yan. Kumbaga, mag-asawa yan. CPU tsaka GPU, terno dapat na maganda. Kung maganda ang CPU mo, pangit ang GPU mo, hindi po mag-work ng magandang performance ang device. So, ang GPU kasi ng Poco C71 is Mali G57 na super subok na natin yan. Napaganda ng GPU na yan when it comes sa budget segment. Parang katerno niya na or parang ka-level niya na yung Mali G52 MC2. So, Mali G57 MP1 for budget price, so super sulit yan. Nakapag-test na tayo dito ng mga several games like ML, COD, Honor of Kings, kayang-kaya naman i-handle pretty much ng Poco C71. So again, mas snappier po ang, mas snappy po ang Poco C71 compare sa Itel Power 70. So plus point ulit tayo sa Poco C71. Next mga J-Vlog sa camera. So ito na naman tayo sa camera eh. To be honest, for me, when comparing the camera of these two smartphones na na-camera test ko na silang dalawa, I'll go for the camera of the Itel Power 70 even though mas maliit ang megapixel ng kanyang main camera na 13 megapixel compare sa main camera ng Poco C71 na 32 megapixel. Again, hindi po tayo nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera sa linaw ng photos natin. Dito na tayo nagpapatunay ang Itel Power 70 mas okay sa akin or mas malinaw ang camera niya kaya I'll go for the Power 70 sa camera. So, plus point ulit tayo dyan. So, 3 points sa Poco C71. 2 points tayo dito sa Power 70. Next, mga ka-J-Vlog sa RAM. So, mas maganda kasi dito sa Itel Power 70, yung kanyang 4GB 256 ay pwede natin makuha ng 4+. So, pag nakuha nyo to ng 4+, for 256GB is super duper napagandang deal. So, again, maraming consumers ngayon ang tinitignan ng RAM. So, RAM dito sa Power 70, mas lamang siya kasi yan ang ino-offer niya compare
sa Poco C71 na up to 120GB lang ang mo-offer. So, syempre, more storage, mas better. Pero again, yung chipset lang ang hila sa Power 70. Pero may mga consumers na main na tinitignan is storage. Mas kailangan nila. Kaya mas merong mo-offer si Itel Power 70 dyan. So, RAM at ROM, I'll go for the Itel Power 70. Another plus point ulit tayo. So, all na po sila na 3 points. Next, speaker. Pareho lang sila na single speaker. Pareho rin sila ng biometrics na face and lock at dual at fingerprint scanner. Same na same rin. Dito tayo ngayon sa kanilang battery. Ang battery ng Poco C71 is 5200 mAh na removable battery compare sa Itel Power 70 na 6000 mAh na removable battery. Fast charging rate, mas lamang pa rin ang Itel Power 70, 18 watts, compare sa Poco C71 na 15 watts. So again, siguro mas better talagang in 18 watts silang Itel Power 70. Kasi maganda mga J-Vlog na 6,000 mAh yan. Kaya definitely kailangan talaga ng fast charging rate. For a price sa ganitong 4,000 pesos, minimum na talaga na makikita natin is 18 watt fast charging. So, battery, I'll go for the Itel Power 70. Ito ay kasi yung tinatawag nilang power, mas dito nagfo-focus ang Itel Power 70 kasi mga ka-J-Vlog, pag binili niyo po ang Power 70, may kasama po itong charging case na 4,000 mAh battery. So, a total of 10K mAh battery capacity po tayo sa Itel Power 70 na syempre mga ibang consumers natin, battery power talaga ang hinahanap sa device kasi ginagamit nila sa trabaho nila. Take for example, mga motor taxi riders natin, di ba? Ginagamit nila as a navigating tool ang isang device. Mas pinapriority nila ang battery. So, ito ang magiging buying factor nila sa Itel Power 70 battery. So plus points tayo dito sa Itel Power 70 pagdating sa battery. So, 4 points at 3 points tayo sa Poco C71. Next is IP rating. So, sa IP rating, mas lamang ang Poco C71. Nakakatuwa sa ganitong murang halagang device ay nakapag-offer ng IP64 water and dust resistant compare sa Itel Power 70 na merong IP54 water and dust resistant. So mas maganda yung protection na makikita natin sa Poco C71. So another plus point side dito. So equal po na 4 points na sila. At ang pinaka-last mga J-Vlog for me is affordability. Parehong mura to. Pero merong mas mura ang Poco C71. Take for example yung pareho nilang 4GB 128. 4,899 I think. Wait, let's check ulit natin. 4,499 compare sa 4,899. A few hundred of pesos. Pero ang Poco C71 mo, kuha natin to ng 3 plus sa online. Tapos ang Itel, nasa 4,000 nata something or 3 plus din. So hindi sila nagkakalayo ng price. Pero syempre, iba kasing consumer, mas tinitingnan nila rin yung presyo. Syempre, mas makakamura tayo sa Poco C71. Tapos, maganda pa yung chipset na iteterno niya compare sa Itel Power 70. So, for me, affordability, another plus point tayo dito sa Poco C71. So, 5 points versus 4 points. So, yung mga ka-J-Vlog, ang ating difference sila sa isa't isa or advantages sila sa isa't isa. Kung makikita nyo, super duper lapit nung kanilang laban. Mas lamang lang, may nakita lang na mas lamang ng konti ang Poco C71. Kaya yon for me when it comes sa perspective ng ating advantages, clear winner dito ang Poco C71. Pero again, hindi naman po meaning na pangit ang Itel Power 70. Meron po mga target consumer itong device na to. So kung interested kayo dito sa Itel Power 70 or sa Poco C71, itong link na yan, i-click nyo na lang yung view product na yan para ma-redirect kayo sa sobrang bagsak na presyo ng Itel Power 70 at Poco C71. So yan mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano ba, nalilito na ako, Poco C71 ba or Itel Power 70? So ito kung ako papipiliin, Lods, ano ba, para sa'yo, ano ba gusto mo? For me, I'll go for the Poco C71 hands down. Unang-unang priority na tinitignan ko as a consumer, chipset, utak ng smartphone. Kung mabagal ang utak ng smartphone, syempre, hihila na ibang specs dyan. Pero again, I understand naman yung mga ibang consumers natin na wala silang pake sa chipset. Basta yung hinahanap nila sa smartphone nandun, like storage and yung battery na mapoprovide dyan na Itel Power 70. To be honest, yung mga ibang consumers naman, hindi naman nila napapansin gano yung
yung delay ng opening of apps. Meron din kasi mga mitikuloso lang na bumibili ng smartphone. Parang tayo, di ba? Mitikuloso tayo kasi syempre gusto natin na maganda yung performance ng device na bibili natin kahit na mura lang siya. So again, when it comes, pag maglalaro kayo, I'll prefer the Poco C71 hands down dahil sa kanyang chipset and of course sa GPU niya compare sa Itel Power 70. Pero kung hinahanap nyo is battery power, storage, better camera performance, go for the Itel Power 70. Pero kung hinahanap nyo is mas snappy chipset, mas large yung display, mas magandang ingress protection, go for the Poco C71. So again mga ka-J-Vlog, kung interested kayo bumili itong dalawang device na ito, view product, i-click nyo na lang yan para ma-redirect kayo sa sobrang mura, bagsak presyo na Poco C71 at Itel Power 70.